hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta isang araw, ang bawat paghinga niya, ang bawat galaw, ang bawat titig parang kutsilyong humihiwa sa dibdib ko, pero sa paraang gusto kong ulit-ulitin. Baliw na kung baliw, pero ang tito ko, si Tito Rico, ang stepdad ko, ang siyang laman ng bawat pintig ng puso kong 17 years old pa lang. This is so wrong, Grace. So wrong. Pero anong magagawa ko kung pati anino niya, hinahabol na ng mga mata ko, bumubulwak mula sa loob ko, kumakalat sa bawat ugat, nagpapamanhid sa sentido ko. Yung init na bawal. Parang may sariling isip ang mga mata ko, sinusundan ang bawat pag-angat niya ng dumbbells, ang pagtulo ng pawis sa liig niya, pababa sa dibdib niyang malapad. Shit, Grace, ano ba tong pinag-iisip mo? Pinipigilan ko ang sarili ko, pero parang magnet, hinihila ako palapit. 31 na si Tito Rico. Ako, 17. 14 na taon ang pagitan. At higit sa lahat, asawa siya ni Mama. Stepfather. Ang salitang dapat maging pader sa anumang kahibangan na namumuo sa isip ko. Nag-angat siya ng tingin at parang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko nang magtama ang mga mata namin. Ngumiti siya, yung iting simpleng-simple lang pero parang may kung anong gayuma. Oh, Grace. Tapos na class mo. Ah, opo, tito, mabilis kong sagot, pilit na umingiti pabalik, sana hindi halata ang pamumula ng pisngi ko. Kumusta po workout niyo? Ano ba tong tanong ko, ang lame? Okay lang, medyo pagod. Pawis steering wheel, ika nga, biro niya, sabay punas ng pawis sa noo gamit ang likod ng palad. Kailangan para healthy. Ikaw, kumain ka na ba? Hindi pa po. Mamaya na siguro. Sige, maliligo lang ako. Sabay-sabay na tayo mag-dinner mamaya, ha? Luto ni mama mo, adobo daw. Adobo. Paborito ko. Pero sa mga sandaling yon, parang mas gusto kong titigan na lang siya habang buhay. Ay, ang landi mo, Grace. Kadiri. Biglang sumulpot si mama mula sa kusina, may dalang baso ng malamig na tubig. Oh, Rico, anak, eto tubig. Kanina ka pa dyan baka ma-dehydrate ka. Inabot niya ang tubig kay Tito Rico, at yung paraan ng pagngiti ni Tito Rico kay mama, parang may kumurot sa puso ko. Selos? Sa sarili kong nanay? Ang sama ko. Thanks, mahal, sabi ni Tito Rico, sabay inom ng tubig. Napatingin si mama sa akin, yung tingin na parang alam niya ang lahat ng sikreto ko sa mundo. Grace, andyan ka pala. Tulungan mo na lang ako maghanda ng mesa mamaya, ha? Sabi ni mama, tapos binalingan ulit si Tito Rico. Mag-usap kayo ng anak mo, para naman mas maging close kayo. Mag-ama kayo ngayon, dapat lang yan. Mag-ama. Paulit-ulit na umalinggaw yon sa isip ko. Parang sampal. Parang paalala na ang nararamdaman ko ay isang malaking kasalanan. Tumango lang ako kay mama, pilit na ngumiti. Sige po, Maxie. Nang makaalis si mama pabalik sa kusina, naiwan kaming dalawa ni Tito Rico sa awkward na katahimikan. Siya, nagpupunas ng pawis. Ako, nakatayo lang doon, parang tanga. So, he started, breaking the silence. Kamusta naman studies mo? Nahihirapan ka ba sa online setup? Okay lang naman po, tito. Medyo challenging lang minsan yung internet connection, alam niyo na, natawa ako ng bahagya. Tumawa rin siya. Nga, classic yan. Basta kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang magsabi, ha? Especially sa math, medyo terror daw teacher niyo. Nagulat ako. Paano niyo po nalaman? Narinig ko lang kay Tita Este sa mama mo. Sabi niya, medyo struggle ka raw doon. His eyes were soft, concerned. Ang bait niya. Masyadong mabait. At yun ang lalong nagpapahirap sa sitwasyon. Ah, opo. Medyo lang naman po, sabi ko, trying to sound casual. Pero kaya naman. Good. Just let me know if you need tutor. Baka makatulong ako kahit papaano. Umiti ulit siya, at yung iting yon, parang araw na sumisilip pagkatapos ng bagyo. Kilig overload. Sage po, tito. Thank you po. Bumalik na siya sa pag-i-exercise niya, at ako naman, dahan-dahang umatras, pumasok sa kwarto ko. Humiga ako sa kama, nakatitig sa kisam.
Ang puso ko parang nagraroning marathon. Ano ba to? Bakit ganito? Pinikit ko ang mga mata ko, pilit na iwinawaksi ang imahe ni Tito Rico na pawisan, ang ngiti niya, ang boses niya. Mali to, Grace. Sobrang mali. Gabi. Isang tipikal na gabi sa bahay namin. Tahimik, maliban sa mahinang ugong ng electric fan at ang paminsan-minsang tunog ng mga sasakyan sa labas. Katatapos lang namin mag-dinner. Adobo nga, masarap pero parang walang lasa para sa akin. Ang isip ko, lumilipad. Kay Tito Rico. Sa bawat sulyap niya sa akin kanina habang kumakain, sa bawat simpleng tanong niya tungkol sa araw ko. Para akong teenager na high school na may crush sa celebrity. Ang kaibahan lang, yung e-celebrity ko, nasa iisang bahay lang kami. At stepfather ko pa. Hay, buhay. Bigla, namatay ang ilaw. Brownout. Classic Philippines. Ay, brownout, sigaw ni Mama mula sa sala. Rico, nasaan na yung emergency light natin? Nasa taas yata ng kabinet sa kusina, mahal. Hanapin ko, sagot ni Tito Rico. Narinig ko ang mga yabag niya papuntang kusina. Ako naman, na-stuck sa kwarto ko, kinakapa ang cellphone ko para sa flashlight. Nasaan na ba iyon? Grace, anak, okay ka lang dyan, sigaw ni Mama. Okay lang po, Ma. Hanap lang po ako ng flashlight. Lumabas ako ng kwarto, hawak ang cellphone ko na naka-flashlight mode. Dahan-dahan akong naglakad papuntang kusina. Siguro para kumuha ng tubig o siguro ewan. Basta doon ako dinala ng mga paa ko. Pagdating ko sa may pintuan ng kusina, naaninag ko ang silhouette ni Tito Rico. May hawak siyang kandila na sinindihan niya yata gamit ang lighter. Ang liwanag mula sa kandila ay nagbibigay ng kakaibang anino sa mukha niya, making him look even more mysterious. More appealing. Grace? Andyan ka pala. Naghahanap din ako ng emergency light, sabi niya, medyo nagulat din ang boses niya, mas malalim sa dilim. Opo, Tito. Kukuha lang sana ako ng tubig, palusot ko, kahit hindi naman talaga ako nauuhaw. Lumapit ako sa ref, pero dahil madilim, hindi ko makita kung saan ang pitsel. Kinakapa ko ang pinto ng ref nang biglang. Slick. Tunog ng kung anong nahulog. Tapos, naramdaman ko ang kamay niya sa kamay ko. Napakainit. Kinakapa ang handle ng ref para kaming na-freeze pareho. Ang init ng palad niya, parang apoy na gumapang sa balat ko, diretso sa puso kong nagwawala na naman. OSY God. OSY God. OSY God. Ang mga salitang yon lang ang paulit-ulit sa utak ko. Isang segundo. 2. 3. Parang huminto ang oras. Naramdaman ko ang bahagyang paghigpit ng hawak niya, o baka imahinasyon ko lang iyon dala ng kaba. Tapos, kasing bilis ng kidlat, binawi niya ang kamay niya, kasabay ng pagbawi ko rin ng aking. Sorry, halos pabulong niyang sabi, ang boses niya may kakaibang garalgal. Hindi ko sinasadya. Oo, kailang po, Tito, sagot ko, ang boses ko, nanginginig din ako rin po, pasensya na. Anong okay lang, Grace? Hindi okay. Para kang hihimatayin sa kilig at takot. Katahimikan ulit. Mas matindi pa sa kanina. Naririnig ko ang bawat pintig ng puso ko, ang lakas, parang gustong kumawala sa dibdib ko. Naririnig ko rin ang paghinga niya, medyo mabigat. Sa wakas, nahanap niya yata ang emergency light sa ibabaw ng kabinet. Umilaw yon, hindi kasing liwanag ng normal na ilaw, pero sapat na para makita namin ang isa't isa. Nakaiwas siya ng tingin, ako rin. Ang awkward. Parang gusto kong magpalamon sa lupa. Ayan, sabi niya, inilapag ang emergency light sa lamesa. At least may konting liwanag na. Oo po, sabi ko, dahan-dahang lumapit sa ref at kumuha ng pitsel ng tubig. Uminom ako, kahit parang tuyong-tuyo pa rin ang lalamunan ko. The forbidden love was palpable in the air, thick and suffocating. You, Sage, Grace. Balik na ako sa sala. Baka nag-aalala na mama mo, paalam niya, hindi pa rin makatingin ng diretso sa akin. Sige po, Tito. Mabilis siyang lumabas ng kusina. Naiwan akong nakatulala, hawak ang baso ng tubig. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Ano iyon? Anong nangyari?
That brief touch, it felt like a brand, searing into my skin, into my memory. Ang init. Ang init na hindi ko maintindihan. Bumalik na ako sa kwarto, pero hindi na ako mapakali. Humiga ako, tumagilid, dumapa. Walang pwestong komportable. Paulit-ulit na nag-replay sa isip ko yung nangyari sa kusina. Yung dilim. Yung kamay niya. Yung init. Kilig. Aaminin ko, kinilig ako. Sobra. Pero kasabay noon, yung guilt. Yung takot. This May December month's fantasy of mine was getting too real, too dangerous. Bumalik ang kuryente pagkaraan ng halos 1 oras. Narinig ko ang sigaw ni Mama ng Kiyes. May ilaw na, pero hindi ako lumabas. Nagtulog-tulugan ako. Ayokong makita si Tito Rico. Ayokong makita niya ako. Baka kung anong makita niya sa mga mata ko. Baka kung anong mabasa niya. Kinagabihan, hindi ako makatulog ng maayos. Pabaling-baling ako sa kama. At nang sa wakas ay dinalaw ako ng antok, isang panaginip ang sumalubong sa akin. Nasa isang garden daw kami ni Tito Rico. Maraming bulaklak, makukulay. Nakaupo kami sa isang bench, pero hindi kami nag-uusap. Tahimik lang, pero yung katahimikan na komportable. Yung katahimikan na puno ng hindi masabi-sabing emosyon. Nakatingin lang siya sa akin, yung mga mata niya, malambing, puno ng pagmamahal. Ewan. Tapos, dahan-dahan siyang lumapit. Akala ko, hahalikan niya ako sa labi. Napapikit ako. Pero naramdaman ko ang malambot niyang labi sa noo ko. Isang madiin pero magaan na halik. Parang pinaparamdam niya na safe ako. Naaalagaan niya ako. Nagising ako na humihingal, ang puso ko, kumakabog na naman ng sobrang bilis. Napahawak ako sa noo ko, sa mismong lugar kung saan niya ako hinalikan sa panaginip. Parang totoo. Parang naramdaman ko talaga. Napaupo ako sa kama. Ang pawis namumuo sa noo ko. Ano iyon? Isang sign? O baka naman, dala lang ng mga pinag-iisip ko buong araw. This #love story was weaving inside head was getting out of control. Tumingin ako sa orasan. 3:00 ng madaling araw. Ang aga pa. Pero alam kong hindi na ako makakatulog ulit. Ang imahe ni Tito Rico, ang halik niya sa panaginip ko, ang init ng kamay niya kanina sa kusina lahat yon, naghalo-halo sa isip ko. Mahal ko na ba siya? Ang tanong na yon, parang bombang sumabog sa utak ko. Hindi. Hindi pwede. Bawal. Pero yung puso ko, iba ang sinasabi. Bawal pero parang totoo. Napatingin ako sa bintana. Madilim pa sa labas. Pero sa loob ko, may isang lihim na init na nagsisimula ng magliyab, isang init na hindi ko alam kung paano ko papatayin. Isang init na alam kong magdadala sa akin sa kapahamakan. Pagkatapos ng gabing yon, yung brownout, yung aksidenteng hawakan ng kamay, yung panaginip, parang may nagbago. O baka naman, ako lang ang nagbago. Mas lalo akong naging conscious sa bawat kilos ni Tito Rico, sa bawat sulyap, sa bawat salita. Para akong naglalakad sa manipis na yelo, takot na baka biglang bumigay at malunod ako sa nararamdaman ko. #kilig, pero kasabay nito, may sumisibol na #takot. Naging mas malapit kami, pero sa paraang hindi ko inaasahan. Hindi yung closeness na romantic, kundi yung closeness na ewan. Complicated. Isang hapon, habang nag-aaral ako ng math sa sala, yung subject na kinamumuhian ko, lumapit siya. Mukhang problemado ka ata dyan, Grace, tanong niya, may daladalang tasa ng kape. Napabuntong hininga ako. Opo, Tito. Itong algebra, parang gusto akong patayin. Hindi ko talaga magets. Ipinakita ko sa kanya yung textbook ko, puno ng mga A at Sai na parang nag-aaway. Umupo siya sa tabi ko sa sofa, medyo malapit. Amoy ko yung kape niya at yung soble na pabango niya. Ang bango. Patingin nga. Kinuha niya yung libro at yung mga daliri niya, dumaplis na naman sa kamay ko. Ayan na naman yung kuryente. Pero this time, nagkunwari akong walang naramdaman. Ah, ito ba? Madali lang yan. Ganito kasi yan. Sinimulan niyang i-explain yung lesson, yung boses niya, kalmado at malinaw. Nakatingin ako sa kanya habang nagsasalita siya,
sa paraan ng pagkumpas ng kamay niya, sa kunot ng noo niya kapag seryoso siya. Hindi ko na malayan, nakangiti na pala ako. Hindi dahil naiintindihan ko na yung algebra, kundi dahil ang lapit niya. May mga pagkakataon na nagkakatinginan kami at parang may kung anong spark na dumadaan. Minsan, habang nag-i-explain siya, napapatingin siya sa akin at mahuhuli niya akong nakatitig sa kanya. Umiti lang siya, yung ngiting nakakatunaw. Tapos, tatawa kami pareho, yung tawa na parang may alam kami na kami lang ang nakakaalam. Yung tawa na sobrang lapit ng mga mukha namin, konting galaw lang. Ay, ano ba tong iniisip ko? Si. Gets mo na, tanong niya pagkatapos ng halos 1 oras na tutorial. Medyo po. Konti, pag-amin ko. Pero mas naintindihan ko na ngayon kaysa kanina. Thank you po, Tito. Wala ayun. Basta, pag may hindi ka maintindihan, tawagin mo lang ako, ha? Ngumiti siya. Ayokong bumagsak ang paborito kong pamangkin. Pamangkin. Aray. Parang may tumusok na naman sa puso ko. Pero pinilit kong ngumiti. Sige po, Tito. Ang bait niyo talaga. Siyempre naman. Minsan, siya na rin ang naghahatid sa akin sa school kapag hindi pwede si Mama. Sa jeepney kami sumasakay. Yung siksikan, yung init, yung uso. Pero okay lang. Kasi katabi ko siya. Minsan, kapag biglang preno yung jeep, napapahawak ako sa braso niya. O kaya naman, yung balikat namin nagdidikit. Simpleng bagay, pero para sa akin, malaking bagay. Yung #forbidden love, lalong lumalalim kahit alam kong bawal. Isang araw, nilagnat ako. Grabe, yung tipong hindi ako makabangon sa kama. Si Mama, nasa trabaho. Si Tito Rico ang nag-alaga sa akin. Siya yung nagdala ng pagkain ko sa kwarto, nagbigay ng gamot, nagpalit ng bimpo sa noo ko. Kumusta na pakiramdam mo? Tanong niya habang inaayos yung kumot ko. Ang mga mata niya, puno ng pag-aalala. Medyo masakit pa rin po ulo ko, Tito, sabi ko, ang boses ko, paos. Sige, inom ka ulit ng gamot mamaya. Pahinga ka lang dyan. Tawagin mo lang ako pag may kailangan ka. Hinawakan niya yung noo ko para i-check kung mainit pa. Yung palad niya, malambot at maalaga. Parang gusto kong hawakan yung kamay niya at huwag nang bitawan. Grace, umayos ka. May sakit ka na nga, lumalandi ka pa. Pero yung pag-aalaga niya, yung concern niya parang gamot na rin. Mas mabilis akong gumaling. At habang nagpapagaling ako, mas lalo ko siyang nakilala. Nagkukwentuhan kami tungkol sa mga bagay-bagay, sa paborito naming pelikula, sa music, sa mga pangarap. Nalaman ko na mahilig pala siya sa old songs, yung mga tipong pangharana. At pangarap niya raw magkaroon ng maliit na coffee shop balang araw, yung may mga libro. Parang ang sarap tumambay doon, Tito, sabi ko. Nga, peaceful lang. Ikaw, anong pangarap mo? Gusto ko pong maging writer. O kaya journalist. Basta, magsulat. Wow! Bagay sa'yo. You have a way with words, Grace. Nag-blush ako. Talaga po? Naman. Pero hindi lahat kilig. May mga pagkakataon din na nasasaktan ako. Isang gabi, narinig ko siyang may kausap sa phone sa may veranda. Medyo malakas yung boses niya at parang masaya siya. Amor. Sige, next week. Excited na rin ako. Ingat ka lagi. Bye, mahal. Amor. Mahal. Sino iyon? Biglang kumirot yung dibdib ko. #selos. Ang sakit pala. Sino si Amor? Girlfriend niya? Bakit parang ang saya-saya niya? Para akong sinaksak ng paulit-ulit. Nagkulong ako sa kwarto, umiyak ng walang tunog. Ang hirap. Ang hirap magmahal ng bawal. Ang hirap umasa sa isang bagay na alam mong hindi pwede. That night, understood the true meaning of #Pinay drama, the kind that tears your heart out. Hindi ko siya tinanong tungkol kay Amor. Wala akong karapatan. At natatakot ako sa isasagot niya. Baka mas lalo lang akong masaktan. Lumipas ang mga araw, ang mga linggo. Papalapit na ang birthday ko. 18. Legal age. Pero parang wala akong ganang mag-celebrate.
Ang bigat-bigat ng dibdib ko. Sa mismong araw ng birthday ko, simple lang ang handa. Kami-kami lang sa bahay. Si Mama, si Tito Rico at ako. Nagluto si Mama ng spaghetti at pansit. May maliit na cake. Happy birthday, anak, bati ni Mama, sabay yakap at halik sa akin. Dalaga ka na. Thank you, Maxie. Umiti ako, pero pilit. Happy birthday, Grace, bati naman ni Tito Rico. May hawak siyang maliit na paper bag para sa'yo. Inabot ko iyon. Ano po to, Tito? Buksan mo. Dahan-dahan kong binuksan. Isang maliit na box. At sa loob, isang silver na bracelet. Simple lang pero ang ganda. May maliit na charm na star. Wow, yun lang ang nasabi ko. Ang ganda po. Thank you, Tito. Bagay sa'yo yan, sabi niya, yung mga mata niya, nakatitig sa akin. Yung titig na parang may sinasabi pero hindi ko maintindihan. Isang star para sa isang nagniningning na dalaga. Nagniningning? Ako. Parang hindi. Parang ang dilim nga ng mundo ko ngayon. Isinuot niya sa akin yung bracelet. Habang ikinakabit niya yung lock, bumulong siya, yung boses niya, halos hangin lang. You deserve someone who sees you, Grace. Someone who truly sees you. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Ang lapit ng mukha namin. Naamoy ko na naman yung pabango niya. Yung mga mata niya parang nangungusap. Para siyang may gustong sabihin pero pinipigilan niya. At sa mga sandaling yon, parang may kung anong invisible na linya ang unti-unting nabubura sa pagitan namin. Yung linya ng Tito at Pamangkin. Yung linya ng bawal at pwede. Biglang umubo si Mama. Ahem. Ang sweet naman ng tito mo, anak. Napatingin kami pareho kay Mama. Nakangiti siya, pero yung mga mata niya parang may bahid ng pagdududa. Parang may napapansin siya. Parang alam niya na may something na hindi tama. Ah, opo, maangganda nga po ng bracelet, sabi ko, medyo kinakabahan. Bagay na bagay sa'yo yan, anak, sabi ni Mama, pero yung tingin niya, nasa amin pa rin ni Tito Rico. Nakatingin siya sa amin mula sa malayo, yung tingin na parang sinasabi, nakikita ko kayo. Alam ko. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa likod ko. Nahuli ba kami? May alam na ba si Mama? Ang takot, mas lalo pang tumindi. Ang simpleng birthday celebration naging puno ng tensyon. Bawat galaw namin ni Tito Rico parang binabantayan ni Mama. Bawat tinginan namin parang may kahulugan. Ang kilig na naramdaman ko kanina, napalitan ng matinding kaba. Nang matapos ang gabing yon, pumasok ako sa kwarto ko, dala-dala ang bracelet. Hinawakan ko iyon ng mahigpit. Ang ganda. Pero kasabay ng ganda, may bigat. Bigat ng isang sikretong pag-ibig. Bigat ng isang bawal na damdamin. You deserve someone who sees you. Yung mga salita ni Tito Rico, umalingaw sa isip ko. Nakikita niya ba ako? Yung totoong ako? O baka naman, imahinasyon ko lang lahat? Tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang sarili ko, hawak ang bracelet. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ko. Nakita ko ang takot. At nakita ko ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Isang pag-asa na sana, yung init na nararamdaman ko, yung init na nararamdaman niya, o iniisip kong nararamdaman niya, ay hindi lang isang panandali ang apoy na tutupok sa aming lahat. Pero alam ko, sa puso ko, na ang pag-ibig na ito, gaano man kabawal, ay hindi ko na mapipigilan. At yun ang pinakadelikado sa lahat. Ang mga sumunod na linggo pagkatapos ng birthday ko ay parang isang masamang panaginip na hindi matapos-tapos. Yung pagdududa sa mga mata ni Mama naging na. Bawat kilos namin ni Tito Rico, sinisipat niya. Ang dating masayang bahay na puno ng tensyon na parang anytime sasabog. Ang kilig napalitan na ng purong takot at sakit. Alam kong may mangyayaring hindi maganda. Nararamdaman ko. At hindi nga ako nagkamali. Isang hapon, pag-uwi ko galing eskwela, naabutan ko si Mama sa sala. Nakaupo siya, pero hindi yung usual na relax niyang upo. Diretso ang likod, matalim ang tingin. At sa coffee table sa harap niya, nakalatag ang mga pahina ng notebook ko. Yung diary ko. Nanlamig ang buong katawan ko.
Para akong binuhusan ng isang drum ng nagielong tubig. Oh, if my God, no please, no. Grace, sabi niya, yung boses niya, malamig, walang emosyon. Pero alam ko, sa ilalim ng calmness na yon, nag-aalab ang galit. Ano to? Hindi ako makapagsalita. Nakatitig lang ako sa diary ko, sa mga salitang isinulat ko tungkol kay Tito Rico, sa mga nararamdaman kong hindi ko dapat maramdaman. Lahat ng sikreto ko, nakalantad na. Grace, tinatanong kita, sigaw niya, at doon na bumigay ang composure niya. Tumayo siya, kinuha ang diary ko, at inihagis yon sa akin. Tumama yon sa dibdib ko, bago nahulog sa sahig, kumalat ang mga pahina. Miney! Yun lang ang lumabas sa bibig ko, nanginginig. Anong ma? Huwag mo akong mamama. Lumapit siya sa akin, yung mga mata niya nanlilisik. Ang kapal ng mukha mo. Ang landi mo. Sa stepfather mo pa talaga, Grace. Sa asawa ko. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Napakainit. Napakasakit. Mas masakit pa sa sampal yung mga salitang binitiwan niya. Para akong pinapatay ng dahan-dahan. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa'yo, Grace. Pinalaki kita ng maayos. Binigay ko lahat ng gusto mo. Tapos ito lang ang isusukli mo sa akin. Ahas ka. Ahas ka sa sarili mong pamamahay. Umiling-iling ako habang tumutulo ang mga luha ko. Ma, mali po kayo ng iniisip. Hindi po, di. Anong hindi? Nakasulat lahat dito. Dinampot niya ulit yung diary. Lahat ng kalandian mo, lahat ng kababuyan mo. Pati yung pagpapantasya mo sa kanya. Ikaw ang kahihiyan ko, Grace. Kahihiyan. Bawat salita niya, parang punyal na sumasaksak sa puso ko. Ang sakit. Sobrang sakit. Gusto kong magpaliwanag, pero anong sasabihin ko? Na totoo ngang may nararamdaman ako para kay Tito Rico. Mas lalo lang siyang magagalit. Sakto namang dumating si Tito Rico. Nakita niya ang eksena. Si Mama na sumisigaw, ako na umiiyak, ang diary ko na nakakalat sa sahig. Agad siyang nag-alala. Mahal, anong nangyayari dito? Tanong niya, lumapit kay Mama. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Mama, itinulak si Tito Rico. At ikaw? Isa ka pa. Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita. Tapos ganito lang ang gagawin niyo sa akin. Sa likod ko pa talaga? Ano bang sinasabi mo, mahal? Hindi kita maintindihan, sabi ni Tito Rico, litong-lito. Huwag ka nang magmaang-maangan, Rico. Alam ko na ang lahat. Itinuro niya ako. Itong anak mo may gusto sa'yo. At ikaw, mukhang tuwang-tuwa ka naman. Nagpapakyut ka pa sa kanya. Mga walang hiya kayo. Napatingin sa akin si Tito Rico, yung mga mata niya, puno ng gulat at sakit. Hindi ko mabasa. Yumuko lang ako, hindi ko kayang salubungin ang tingin niya. Ang kahihiyan, parang kumot na bumabalot sa buong pagkatao ko. Hindi totoo yan, mahal, mahinang sabi ni Tito Rico. Grace is just a kid. Anak ko siya. Anak. Ganyan ba ang tingin ng anak sa ama? Basahin mo to. Inihagis ni Mama ang diary kay Tito Rico. Pinulot yon ni Tito Rico. Binuklat. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha niya habang binabasa niya ang mga isinulat ko. Ang gulat, napalitan ng lungkot tapos parang pagkaunawa. Ewan. Ang hirap basahin. Pagkatapos niyang basahin ang ilang pahina, ibinaba niya ang diary. Tumingin siya kay Mama. Elena, please kumalma ka muna. Mag-usap tayo ng maayos. Walang dapat pag-usapan pa, Rico. Tapos na ang lahat. Sigaw ni Mama, ang mga luha, tuloy-tuloy na rin sa pag-agos. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito sa bahay ko. Umalis ka. Umalis ka ngayon din. Natigilan si Tito Rico. Elena D. Sinabi kong umalis ka. Walang nagawa si Tito Rico. Tumingin siya sa akin, yung mga mata niya, puno ng lungkot at paalam. Hindi ko alam. Yumuko lang siya. Humingi ng tawad kay Mama sa mahinang boses na halos hindi ko marinig, tapos dahan-dahang lumabas ng bahay. Kasabay ng paglabas niya, ang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas. Parang nakikidalamhati ang langit sa amin.
Naiwan kaming dalawa ni Mama sa sala. Ang katahimikan, masakit sa tenga. Tinalikuran niya ako, pumasok sa kwarto niya, at malakas na isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa, basang-basa ng luha, ang puso ko, durog na durog. Ang sakit, parang walang katapusan. Ang lungkot, parang dagat na gusto akong lunurin. This was the for said goodbye, never wanted. Kinabukasan, wala na si Tito Rico. Wala na ang mga gamit niya. Parang bulang naglaho. Si Mama, hindi ako kinakausap. Parang hangin lang ako sa bahay. Ang bigat. Sobrang bigat. Lumipas ang ilang araw na parang impyerno. Walang Tito Rico na mag-aalaga sa akin, walang Tito Rico na tutulong sa math, walang Tito Rico na ngingiti sa akin. Ang tanging meron ako ay ang malamig na pakikitungo ni Mama at ang mga alaala ng mga sandaling kasama ko siya. Isang linggo pagkatapos niyang umalis, may nag-abot sa akin ng isang maliit na sulat. Galing daw sa isang lalaki na nagpabigay lang. Alam ko na kung sino. Si Tito Rico. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko iyon. Walang laman kundi isang maliit na kahoy na kahon at isang susi. Yung kahon, simple lang pero parang ang bigat. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon gamit ang susi. Sa loob, may isang litrato. Litrato ko, natutulog sa sofa, yung bibig ko, medyo nakaawang pa. Nakakahiya, pero yun yung kuha niya noong minsan, nakatulugan ko ang panonood ng si. At sa ilalim ng litrato, may maliit na papel na nakatupi. Binuksan ko iyon. Nakasulat, sa pamilyar na sulat kamay ni Tito Rico. One day. 2 salita lang. Pero parang ang daming kahulugan. One day, what? One day, magkikita kami ulit. One day, magiging okay ang lahat. One day, pwede na. Ang gulat, napalitan ng kaunting pag-asa. Isang maliit na kislap sa gitna ng kadiliman. Waited for you. Niyakap ko ang kahon. Ito na lang ang natitirang alaala ko sa kanya. Ang tanging koneksyon ko sa kanya. Mula noon, nagdesisyon ako. Kailangan kong magbago. Kailangan kong maging matatag. Para sa sarili ko. At siguro para sa one day na iyon. Nagpagupit ako ng buhok. Maikli. Yung tipong hanggang liig lang. Sabi nila, pag nagpagupit ang babae, sign yon ng bagong simula. Siguro nga. Nag-aral akong mabuti. Mas mabuti pa kaysa dati. Gusto kong makakuha ng scholarship, makapag-aral sa ibang bansa. Gusto kong lumayo. Lumayo sa sakit, sa alaala, sa kahihiyan. Gusto kong patunayan kay Mama na hindi ako kahihiyan. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko. Single decision. Hindi naging madali. Maraming gabi na umiiyak ako, yakap-yakap ang kahon ni Tito Rico. Maraming beses na gusto ko nang sumuko. Pero yung one date na yun ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ang bahay hindi na naging masaya. Si Mama, unti-unti nang bumabalik sa dati, pero mailamat na ang relasyon namin. Isang lamat na hindi ko alam kung kailan pa mahihilom. Nabalitaan ko na lang mula sa mga chismis ng mga kapitbahay na si Tito Rico, nag-abroad na raw. Nagtatrabaho sa isang barko. Malayo. Sobrang layo. Masakit. Pero tinanggap ko. Siguro ito ang tadhana namin. Isang pag-ibig na nagsimula sa bawal at nagtapos sa isang mapait na paalam. Bawal pero totoo. Pero sa puso ko, may tinatago pa rin akong pag-asa. Isang maliit na apoy na hindi namamatay. Ang pag-asa na balang araw, yung one day na sinabi niya ay darating. At sa araw na yon, baka pwede na. Paalam, Tito Rico. Pero sa puso ko, may tinatago akong pangako. Lumipas ang maraming taon. Marami. Ang Grace na 17, na umiiyak dahil sa bawal na pag-ibig, ay isa na ngayong dalaga na may sariling buhay sa ibang bansa. Natupad ang pangarap kong makapag-aral abroad sa pamamagitan ng scholarship. Journalism ang kinuha ko. Sa New York. Bagong mundo, bagong mga tao, bagong simula. O iyon ang akala ko. Naging busy ako sa pag-aaral, sa part-time job ko sa isang coffee shop, ironic, di ba, sa pag-discover ng sarili ko.
Natuto akong maging independent, maging matapang. Ang buhok kong dati maikli, mahaba na ulit, pero iba na ang dating. Mas matured. Mas ako. Si Mama, regular kaming nag-uusap sa video call. Medyo naging okay na kami, pero yung lamat nandoon pa rin. Hindi na namin pinag-uusapan yung nakaraan. Parang isang masamang panaginip na pareho naming gustong kalimutan. Si Tito Rico. Wala na akong balita. Para siyang multo ng nakaraan, isang anino na paminsan-minsan ay dumadalaw sa mga panaginip ko. Pag-aalinlangan pa rin ang dala, at kaunting galit na hindi ko maintindihan kung para kanino. Sa New York, nakilala ko si E.T. Michael Tan. Isang film doctor. Mabait, matalino, successful. Yung tipo na ipagmamalaki ng kahit sinong magulang. Naging magkaibigan kami tapos naging kami. He was everything a girl could ask for. Stable, caring, at higit sa lahat, mahal ako. Yung pagmamahal na tama, yung pagmamahal na walang bawal. Isang gabi, sa isang party kasama ang mga kaibigan namin, bigla siyang lumuhod sa harap ko. May hawak na maliit na velvet box. Oh, my God. Grace, sabi niya, yung mga mata niya, nagniningning. We've been together for 2 years now, and these have been the best 2 years of ever alive. You make me incredibly happy. You're smart, you're beautiful, you're kind, you're everything I've ever wanted. Grace Sandoval, will you marry me? Napatakip ako sa bibig ko. Ang mga kaibigan namin nagsisigawan, say yes. Say yes. Ang puso ko kumakabog. Pero hindi yung kabog na parang may kuryente. Iba. This was a different kind of beat. Tumingin ako kay Michael. Nakangiti siya, puno ng pag-asa. He was a good man. A very good man. Siguro, ito na yung to-one date ko. Isang to-one date na iba sa inaasahan ko, pero isang to-one date na masigurado, mas tama. Yes, sabi ko, trying to sound as enthusiastic as I could. Yes, Michael, I'll marry you. Isinuot niya ang singsing sa daliri ko. Ang ganda. Isang malaking diamond. Lahat ng babae mangangarap ng ganito. Nagpalakpakan ang mga tao. Niyakap ako ni Michael. Pero habang yakap niya ako, may kung anong hiya akong naramdaman. Parang may mali. Parang may kulang. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nakatitig ako sa engagement ring sa daliri ko. Ang kumikinang na bato, parang sumasalamin sa kalituhan sa puso ko. Mahal ko ba si Michael? Naman. Pero, yung pagmamahal na iyon, iba sa naramdaman ko noon. Iba sa init, sa kilig, sa takot na naramdaman ko para kay Tito Rico. Napapikit ako, at biglang nag-flashback sa isip ko, yung mga mata ni Tito Rico noong araw na umalis siya. Yung lungkot, yung sakit, yung hindi masabing paalam. Parang kahapon lang nangyari. Bakit hanggang ngayon ang linaw-linaw pa rin? Bakit hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin yung kirot? Waited for you pa rin ba ako kahit hindi ko aminin? Stop it, Grace, sabi ko sa sarili ko. Tapos na iyon. Past is past. Michael is your future. Pero ang puso, minsan, may sariling isip. Kinabukasan, habang nag-aayos ako para pumasok sa trabaho, nag-vibrate ang phone ko. Isang unknown number. Usually, hindi ko sinasagot ang mga ganun, pero ewan ko ba, parang may nag-udyok sa akin. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Akala ko, prank call. Hello? Who's this? Tapos, isang boses. Isang boses na pamilyar. Isang boses na matagal ko nang hindi naririnig, pero hindi ko kailanman makakalimutan. Grace. Natigilan ako. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Ang puso ko, biglang kumabog ng sobrang lakas, yung pamilyar na kabog na matagal ko nang hindi naramdaman. Yung kabog na may kasamang kuryente. Tito Rico, halos pabulong kong sabi. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba to? O nananaginip lang ako? Grace. Ako to. Ang boses niya, mas malalim na ngayon, pero yung tono, yung init, nandoon pa rin. Hindi ako makapagsalita. Ang dami kong gustong itanong. Nasaan ka? Kumusta ka na? Bakit ngayon ka lang tumawag?
Pero walang lumalabas sa bibig ko. Nandito ako ngayon sa Pinas, patuloy niya. Kadarating ko lang. Nalaman ko mula sa isang kaibigan na nandito ka rin daw for short vacation. Nga pala, nakalimutan kong sabihin. Umuwi ako ng Pilipinas para sa isang maikling bakasyon, para na rin i-share yung news tungkol sa engagement namin ni Michael kay Mama. Si Michael, susunod in a few days. Ah, oo po, yun lang ang naisagot ko. Ang utak ko, blanco. Grace, alam kong matagal na. Alam kong marami nang nangyari. Pero gusto lang kitang makita. Kahit isang beses lang. Pwede ba? Yung mga salita niya, parang pakiusap. Parang may pag-asa. Parang may takot. Ang daming emosyon sa boses niya. Ang pag-aalinlangan ko, bumalik na naman, mas matindi pa. Tumingin ako sa engagement ring ko. Ang kinang nito, parang nang uyam. Tito. I don't know, sabi ko, naguguluhan. Marami na kasing nagbago. Alam ko. Alam ko iyon, Grace. Pero please. Kahit saglit lang. May gusto lang akong sabihin. Katahimikan ulit. Ang puso ko, parang nakikipag-wrestling sa isip ko. Sabi ng isip ko, wag na. Tapos na. May Michael ka na. Pero sabi ng puso ko, isa lang, Grace. Isang beses lang. Sige, sabi ko, labag sa loob, pero parang may kung anong puwersa na humihila sa akin. Saan? Binigay niya ang address ng isang maliit na coffee shop sa Quezon City. Yung pangalan ng coffee shop. One Day Brews. Coincidence? O tadhana? Faith and Destiny. Pagkatapos ng tawag, parang hindi ako mapakali. Nagpaalam ako kay Mama na may pupuntahan lang akong kaibigan. Hindi na siya nagtanong. Siguro, alam niya o nararamdaman niya na may kinalaman to sa nakaraan. Habang nasa taxi ako papunta sa coffee shop, ang daming tumatakbo sa isip ko. Anong sasabihin ko sa kanya? Anong sasabihin niya sa akin? Anong mangyayari? Bago ako bumaba ng taxi, kinuha ko mula sa wallet ko yung maliit na susi na bigay niya noon. Yung susi ng kahoy na kahon. Yung kahon na itinago ko sa pinakailalim ng drawer ko sa New York. Yung kahon na hindi ko na binuksan ulit simula noong umalis ako ng Pilipinas. Napatingin ako sa susi. Dooy akong buksan ulit ang kahon na yon. Dooy akong buksan ulit ang pinto ng nakaraan. Pero parang may sariling isip ang mga kamay ko. Bumalik ako sa bahay, hindi ko muna tinuloy ang pakikipagkita. Kailangan ko munang harapin ang sarili ko, ang mga multo ng nakaraan. Dahan-dahan kong binuksan ang drawer. Nandoon pa rin yung kahon. Maalikabok na. Parang yung mga alaala. Kinuha ko yung susi. Nanginginig ang kamay ko habang ipinapasok ko iyon sa keyhole. Click! Binuksan ko ang kahon. Nandoon pa rin yung litrato ko na natutulog. At yung maliit na papel na may sulat na One Day. Pero may isa pang bagay sa loob. Isang bagay na hindi ko napansin noon o baka idinagdag niya bago niya ipinadala. Isang maliit, tuyot na bulaklak ng sampag-ita. Yung paborito kong bulaklak noong bata pa ako. At sa ilalim noon, may isa pang maliit na papel, mas bago ang sulat. I never stop waiting, Grace. Not for a single day. Napahagulgol ako. Ang sakit, ang lungkot, ang pag-asa, lahat naghalo-halo. Ang mature romance na inakala kong patay na, biglang nabuhay ulit. Tumingin ako sa engagement ring ko. Tapos, sa tuyot na sampagita. Dalawang mundo. Dalawang pag-ibig. Dalawang kinabukasan. At kailangan kong pumili. Pero paano? Paano ako pipili kung ang puso ko, hati? Rico, bakit ngayon ka pa bumalik? Bakit kung kailan akala ko, okay na ako? Ilang araw na akong parang wala sa sarili. Ang tawag ni Tito Rico, ang laman ng kahon, ang proposal ni Michael, lahat yon parang ipu-ipo sa utak ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung sino ang pipiliin. O kung dapat ba akong pumili. Si Michael, darating na sa loob ng ilang araw para sa aming engagement party na inihanda ni Mama. Ang pressure, level 900 at 900. Hindi ko pa rin sinasagot ang mga tawag o text ni Tito Rico.
Hindi ko pa siya kayang harapin. Hindi pa ako handa. Kailangan ko ng espasyo. Kailangan ko ng sign, isang sign kahit anong sign. Isang umaga, bago pa sumikat ang araw, nagising ako na may bigat sa dibdib. Tumingin ako sa engagement ring sa daliri ko. Ang kinang nito, parang lalong nagpapagulo sa isip ko. Napagdesisyonan kong pumunta sa simbahan. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapagsimba ng maayos. Siguro, doon, makakahanap ako ng sagot. Siguro, doon, may ibibigay sa akin na kaliwanagan. Nagbihis ako ng simpleng bestida at naglakad papunta sa pinakamalapit na simbahan. Maaga pa, kaya kaunti pa lang ang tao. Umupo ako sa isa sa mga bakanting upuan sa likod, malapit sa may pintuan. Pumikit ako at huminga ng malalim. Lord, panimula ko sa aking tahimik na dasal. Alam niyo po ang lahat ng pinagdadaanan ko ngayon. Alam niyo po ang laman ng puso ko. Gulong-gulo po ako. Hindi ko po alam kung ano ang tama. Hindi ko po alam kung ano ang dapat kong gawin. Naramdaman ko ang pangingilid ng luha sa mga mata ko. Si Michael po, mabait siya. Mahal niya ako. At siguro po, mahal ko rin siya, sa paraang alam ko. Pero si Rico po bumalik siya. At yung puso ko po, parang nabuhay ulit sa paraang matagal ko nang kinalimutan. Mali po ba to, Lord? Mali po bang umasa ulit? Ang gulat sa biglaang pagbabalik niya ay napalitan na ng matinding pag-aalinlangan at desisyon na kailangang gawin. Bigyan niyo po ako ng malinaw na sagot, Lord. Isang sign kahit ano pong sign tatanggapin ko. Para po malaman ko kung ano ang dapat kong tahakin na landas. Please, Lord. Help me. Pagkatapos kong magdasal, nanatili akong nakapikit. Pinakiramdaman ko ang paligid. Ang tahimik na simbahan, ang amoy ng kandila, ang mahinang tunog ng mga nagdarasal. Parang gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Pero yung bigat sa dibdib ko, nandoon pa rin. Maya-maya, may naramdaman akong kumakalabit sa braso ko. Minulat ko ang mga mata ko. Isang maliit na batang babae, mga 4 o 5 taong gulang siguro, ang nakatingin sa akin. May hawak siyang isang bagay sa maliit niyang kamay. Ngumiti siya sa akin, yung iting puno ng inosente. Ate, para sa'yo daw po, sabi niya, sabay abot sa akin ang hawak niya. Napakunot ang noo ko. Kinuha ko yung inaabot niya. At nang makita ko kung ano yon, parang huminto ang paghinga ko. Yung silver bracelet. Yung bracelet na bigay sa akin ni Tito Rico noong 18 birthday ko. Yung bracelet na may charm na star. Yung bracelet na nawala ko noong lumipat ako sa New York, o iyon ang akala ko. Napatitig ako sa bata. Sino-sino ang nagpapabigay nito, ineng, tanong ko, nanginginig ang boses ko. Umiti ulit yung bata. Si Kuya Rico po. Sabi niya, ibigay ko raw po to sa'yo. Sabi niya, alam mo na raw po kung bakit. Tapos, tumakbo na siya palayo, pabalik sa isang babae na sa tingin ko ay nanay niya, na kapatid pala ni Rico. Ang kapatid ni Rico. Naiwan akong tulala, hawak-hawak ang bracelet. Ang puso ko parang sasabog. Ito na ba yun? Ito na ba yung sign na hinihingi ko? Hindi ako makapaniwala. Sa dinami-dami ng tao sa simbahan, sa akin pa talaga lumapit yung bata. At yung bracelet. Paano niya nalaman na nandito ako? Paano napunta sa kanya yung bracelet? Faith and Destiny, umiiral ka nga ba talaga? Ang pag-asa, biglang sumibol ng malakas sa puso ko. Tumingin ako sa paligid, hinahanap si Tito Rico. Baka nandito lang siya sa simbahan. Baka nakita niya ako. Pero wala. Wala akong makitang anino niya. Hinawakan ko ng mahigpit ang bracelet. Parang bumalik lahat. Yung mga alaala. Yung mga ngiti. Yung mga tingin. Yung mga salitang binitiwan niya, you deserve someone who sees you. Biglang nagring ang phone ko. Si Michael. Hey, babe. Just landed. I'm on easy way to your mom's place. Can't wait to see you. Are you ready for our party tonight? Masayang bati niya. Napatitig ako sa bracelet tapos sa engagement ring ko. Dalawang simbolo ng pag-ibig. Dalawang magkaibang landas. Pero ngayon, alam ko na. Alam ko na kung saan ako dapat lumiko. Michael V.
Panimula ko, huminga ng malalim. Michael, I can't. I'm so sorry. Katahimikan sa kabilang linya. What? What do you mean you can't, Grace? Anong nangyayari? I can't marry you, Michael. I'm really, really sorry. Alam kong nasasaktan kita, and believe me, ayokong mangyari to, pero hindi ko kayang ituloy to. Hindi magiging fair sa'yo. Hindi magiging fair sa ating dalawa. Ang desisyon ay ginawa na. Masakit, pero kailangan. Grace, what are you talking about? Is this about him? Yung tito mo, may bahid ng sakit at galit sa boses ni Michael. Hindi ako sumagot. Pero alam kong alam na niya. I knew it, sabi niya, ang boses niya, basag na. I knew there was something. Or someone. Mahabang katahimikan. Sana maging masaya ka, Grace. Sana tama ang desisyon mo. Tapos, ibinaba na niya ang telepono. Naiyak ako. Nasasaktan ako para kay Michael. Nasasaktan ako dahil nakasakit ako. Pero kasabay noon, may kakaibang gaan akong naramdaman. Parang nabunutan ako ng tinik. Isang malaking tinik na matagal ko nang dinadala. Single decision. Isang desisyon na babago sa lahat. Hinubad ko ang engagement ring. Tinitigan ko yon saglit bago ko inilagay sa bulsa ko. Isinuot ko ang bracelet na bigay ni Tito Rico. Sakto pa rin. Parang hindi lumipas ang panahon. Lumabas ako ng simbahan. Ang sikat ng araw parang mas maliwanag ngayon. Parang mas may pag-asa. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may nakita akong isang pamilyar na figura. Nakatayo siya doon, nakatalikod sa akin. Pero alam ko, kilalang kilala ko yung tindig na iyon. Si Rico. May hawak siyang libro. At kahit malayo, nabasa ko ang pamagat. Napangiti ako kasabay ng pagtulo ng luha ko. Luha ng saya. Luha ng lungkot. Ewan. Basta, luha. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hindi pa niya ako napapansin. Nakatingin lang siya sa malayo. Tito Rico, tawag ko, mahina lang. Dahan-dahan siyang lumingon. At nang makita niya ako, yung mga mata niya. Yung mga mata niyang matagal ko nang hinahanap-hanap parang nakakita ng multo. Ngunit isang multo na matagal na niyang inaasam na makita. Waited for you. Umiti ako sa kanya, yung ngiting matagal ko nang itinago. Mukhang kailangan mo na yatang palitan niyang binabasa mo. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi niya. Isang ngiti na nagsasabing, sa wakas. Ang pag-asa naging katotohanan. Ang bawal pero totoo, handa nang harapin ang mundo. Ang muling pagkikita namin ni Rico sa labas ng simbahan ay parang eksena sa pelikula. Yung slow motion, yung instrumental music sa background, yung mga ngiting hindi maipinta. Pero ang realidad, mas komplikado pa sa pinakamagulong plot ng teleserye. Ang pag-asa na naramdaman namin ay agad na hinaluan ng takot at galit mula sa mga taong nakapaligid sa amin. Ang unang bagyo, si Mama. Nang malaman niya ang desisyon kong hindi pa kasalan si Michael at ang pagbabalik ni Rico sa buhay ko, para siyang bulkan na sumabog. Ang engagement party na dapat sana ay masaya, nauwi sa iyakan at sigawan. Grace, ano na namang kabaliwan to, sigaw niya, nanginginig sa galit. Akala ko ba tapos na kayo ni Rico? Akala ko ba natuto ka na? Pinahiya mo kami. Pinahiya mo si Michael. At para saan? Para sa lalaking yan na minsan nang sumira sa pamilya natin? Nakaharap ko siya, si Rico nasa tabi ko, hawak ang kamay ko. This time, hindi na ako yung Grace na iyakin at takot. This time, handa na akong lumaban. Para sa amin. Para sa pag-ibig na matagal naming itinago. Mahal ko po si Rico, mahinahon kong sabi, pero matatag. At mahal niya rin po ako. Alam ko pong mahirap intindihin, alam ko pong marami kayong tanong. Pero sana po subukan niyong pakinggan kami. Pakinggan? Anong pakikinggan ko? Yung kasinungalingan niyo. Yung kahibangan niyo. Tumingin siya kay Rico, nanlilisik ang mga mata. At ikaw, Rico. Ang kapal din naman ng mukha mong bumalik pa dito. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo.
Tita Elena, panimula ni Rico, yung boses niya, puno ng respeto pero may diin. Alam ko po ang mga pagkakamali ko noon. At pinagsisihan ko po yon araw-araw sa loob ng maraming taon. Pero ang pagmamahal ko po kay Grace, hindi po yon pagkakamali. Naghintay po kami. Naghintay po kami ng tamang panahon. Tamang panahon? Anong tamang panahon? Yung handa na kayong sirain ulit ang buhay ng anak ko. Hindi mo ako naintindihan noon, ma, sabat ko, yung boses ko, medyo tumataas na rin. Ang pagtindig para sa sarili, para sa pag-ibig, nagsisimula na. Hindi mo naintindihan kung gaano kasakit yung ginawa mo sa amin. Pero ngayon pipiliin ko ang sarili ko. Pipiliin ko ang kaligayahan ko. At si Rico yun. Hindi nakapagsalita si mama. Tinitigan niya lang ako, yung mga mata niya, puno ng sakit at pagkabigo. Ewan. Bigla siyang napahawak sa dibdib niya, humihingal. At nawalan ng malay. Nataranta kami. Ma, sigaw ko. Agad siyang dinala ni Rico sa ospital. Thankfully, mild lang yun, stress-induced lang daw. Pero yung epekto sa akin, grabe. Ang guilt, bumalik na naman. Pero kasabay noon ang determinasyon. Hindi ako susuko. Ang sumunod na bagyo, ang social media at ang Ima-Ritz community. Nang kumalat ang balita tungkol sa amin ni Rico, isang May December love affair, isang key forbidden love na nabuhay muli para kaming mga kriminal na hinuhusgahan ng buong bayan. Ang Pinay drama in full swing. Ang mga dating kaibigan bigla na lang nag-unfollow sa social media. Ang mga kamag-anak nagpaparinig. Ang mga comments sa mga online chismis sites, puro masasakit na salita. Ang landi naman ng babae, pati stepfather pinatos. Grabe, di na nahiya. For sure, pera lang habol niyan. Nakakahiya sila. Walang moralidad. Bawal pero totoo. More like kabit goals. Kadiri. Bawat salita, parang kutsilyong tumataraki sa puso ko. May mga gabi na gusto ko na lang magtago sa ilalim ng kumot at huwag nang lumabas. Pero si Rico, laging nandyan. Hinahawakan ang kamay ko, pinapatahan ako, pinapaalala sa akin kung bakit kami lumalaban. Hayaan mo sila, Grace, sabi niya isang gabi, habang yakap niya ako. Hindi nila alam ang pinagdaanan natin. Hindi nila alam kung gaano katotoo tong pagmamahal natin. Ang mahalaga, alam natin. Tayong dalawa. Dahil sa tindi ng issue, naimbitahan kami sa isang sikat na talk show. Noong una, ayoko. Ayokong ilantad pa lalo ang buhay namin. Pero sabi ni Rico, pagkakataon na raw namin to para ipaliwanag ang side namin, para ipagtanggol ang pagmamahala namin. Pumayag ako pero kinakabahan. Sa mismong talk show, ang host, hindi nagpatumpik-tumpik. Diretsahan ang mga tanong. Masasakit. Nang uusig. Alvarez, Jimmy Sandoval, marami ang nagsasabi na ang relasyon ninyo ay immoral. Na ito ay isang malaking iskandalo. Ano ang masasabi ninyo dito? Huminga ng malalim si Rico bago sumagot. Tumingin muna siya sa akin, umiti, tapos humarap sa kamera. Sa mga nagsasabing immoral ang pagmamahalan namin, panimula niya, yung boses niya, kalmado pero may otoridad. Ang masasabi ko lang po, ang pag-ibig, walang pinipiling edad, walang pinipiling sitwasyon. Naging stepfather ako ni Grace. Pero hindi doon nagsimula ang lahat. Nang magkahiwalay kami ng mama niya, at nang umalis ako, doon ko naramdaman na may kulang. Si Grace. Pero alam kong bata pa siya noon. Alam kong marami pa siyang kailangang maranasan. Kaya naghintay ako. We waited, sabi niya, hinawakan ang kamay ko ng mahigpit. Matagal kaming naghintay. Ang pagmamahal na ito, hindi ipinanganak sa kasalanan, kundi sa respeto. Respeto sa isa't isa, respeto sa tamang panahon. May mga nasaktan kami. At pinagsisisihan namin yon. Pero ang magmahal, hindi yon kasalanan. True love wins. Naiyak ako habang nagsasalita siya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa paghanga. Ang tapang niya. Ang tatag niya. Sandoval, baling sa akin ng host. Marami ang nagsasabi na sinira mo ang pamilya mo. Na inagaw mo ang asawa ng nanay mo.
Hindi ko po sinira ang pamilya ko, sagot ko, pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Ang pamilya po namin, matagal nang mailamat bago pa dumating si Rico. At hindi ko po siya inagaw. Nagmahal lang po ako. At nagmahal din po siya. Siguro, sa maling pagkakataon noon. Pero ngayon, naniniwala po akong ito na ang tamang panahon para sa amin. Pagkatapos ng interview, mas dumami pa ang bashers. Pero mas dumami rin ang mga nakaintindi. Ang mga taong naniniwala sa pangalawang pagkakataon, sa pag-ibig na kayang lampasan ang lahat ng hadlang. Pero ang pinakamatinding pagsubok, si Mama pa rin. Hindi pa rin niya kami matanggap. Ang pagmamalasakit namin sa kanya, parang hindi niya nakikita. Isang araw, kinausap kami ni Rico. Grace, mahal, siguro kailangan nating umalis muna, sabi niya. Lumayo muna tayo dito sa Pilipinas. Pumunta tayo sa lugar na walang nakakakilala sa atin. Sa lugar na pwede tayong magsimula ulit nang walang panghusga. Nagulat ako. Umalis? Pero paano si Mama? Babalik tayo, Grace. Kapag handa na siya. Kapag handa na ang lahat. Pero sa ngayon, kailangan nating protektahan ang isa't isa. Kailangan nating protektahan ang pagmamahalan natin. Pinag-isipan ko iyon. Mahirap. Sobrang hirap iwanan si Mama, iwanan ang bansa ko. Pero alam kong tama si Rico. Kailangan namin ang bagong simula. Napagdesisyonan naming pumunta sa Malta. Isang maliit na isla sa Mediterranean. Malayo. Tahimik. Perpekto para sa amin. Sa araw ng pag-alis namin, nakatayo kami sa gitna ng airport, hawak kamay. Ang daming tao, pero parang kami lang ang nandoon. May takot pa rin sa dibdib ko, pero mas nangingibabaw ang pag-asa. Ang pag-asang sa wakas, magiging malaya na kami para mahalin ang isa't isa. Bago kami sumakay sa eroplano, tumingin ako kay Rico. Mahal kita, sabi ko. Ngumiti siya. Mas mahal kita, Grace. Higit pa sa alam mo. Habang paakyat kami sa hagdan ng eroplano, lumingon ako. Umaasa akong makikita ko si Mama, nagpapaalam. Pero wala. Sana, balang araw, masana, maintindihan mo rin kami. Ang pagsalungat sa mundo, ang pagharap sa bagyo, hindi madali. Pero kasama si Rico, alam kong kakayanin namin. Dahil ang pag-ibig namin, sinubok na ng panahon, ng distansya, ng panghusga. At nanatili pa ring matatag. Ang paninindigan namin sa isa't isa, yun ang pinakamahalagang sandata namin. Ang buhay namin sa Malta ay naging simple, pero puno ng pagmamahal. Malayo sa ingay ng social media, malayo sa mapanghusgang mata ng lipunan. Dito, kami lang. Si Grace at si Rico. Walang stepdaughter, walang stepfather. Dalawang taong nagmamahalan, nagtataguyod ng isang pangarap. Ang paghihilom ay unti-unting naganap, kasabay ng bawat paglubog ng araw sa Mediterranean Sea. Nagbukas kami ng maliit na bookstore na may kasamang cafe, katulad ng pangarap ni Rico noon. The Wandering Quill ang ipinangalan namin. Naging tambayan iyon ng mga lokal at ilang turista. Ako ang namamahala sa mga libro at sa social media ng shop, si Rico naman ang barista at taga-asikaso ng mga customer. Masaya kami. Simple lang pero masaya. Yung kilig, hindi na yung kaba at takot ang dala, kundi yung at saya ng isang pag-ibig na malaya. May isang batang babae na kapitbahay namin, si Elle, mga 10 taong gulang. Madalas siyang tumambay sa shop namin pagkatapos ng klase niya. Mahilig siyang magbasa at makipagkwentuhan. Isang hapon, habang nagtitimpla si Rico ng paborito niyang hot chocolate, bigla siyang nagtanong. Tito Rico, totoo bang minahal niyo si Tita Grace kahit dati pa? Yung bata pa raw po siya, tanong ni Elle, yung mga mata niya, puno ng kuryosidad. Napangiti si Rico. Tumingin siya sa akin tapos binalikan ng tingin si Elle. Matagal na. Pero alam mo, yung pagmamahal, parang halaman yan. Kailangan ng tamang panahon para lumaki at mamulaklak. Hinintay namin yung tamang panahon. Kahit po ba bawal, usisa pa ni Elle. Walang bawal sa totoong pagmamahal, Elle, sagot ko, lumapit sa kanila. Minsan, mahirap lang intindihin ng iba. Pero hanggat wala kang tinatapakang ibang tao at masaya ka, yun ang mahalaga. Ngumiti si Elle.
Sana po, makahanap din ako ng love na kasing ganda ng sa inyo, Tita Grace, Tito Rico. Natawa kami ni Rico. Makakahanap ka rin, Elle. Darating din yan. May mga araw na umuulan sa Malta. Sa mga ganoong pagkakataon, uupo kami ni Rico sa isang sulok ng bookstore, magbabasa ng libro, o simpleng magkukwentuhan habang nakikinig sa patak ng ulan. Isang beses, habang malakas ang ulan sa labas, bigla na lang niya akong niyakap mula sa likod. Ipinatong niya ang baba niya sa balikat ko. Mahal na mahal kita, Grace Sandoval Alvarez, bulong niya. Nagpakasal na kami, isang simpleng seremonya lang sa City Hall, kami lang dalawa at ilang malalapit na kaibigan na nakilala namin sa Malta. Mas mahal kita, Rico Alvarez, sagot ko, hinawakan ang mga kamay niyang nakayakap sa akin. Thank you for never giving up on us. Never, sabi niya. You were always worth fighting for. Worth waiting for. Pagmamahal na walang hanggan. Si Mama. Matagal kaming hindi nagkausap pagkatapos naming umalis. Sinusubukan ko siyang tawagan pero laging unattended. Nagpapadala ako ng mga email pero walang reply. Masakit pero naiintindihan ko. Kailangan niya ng oras. Kailangan niya ng espasyo. Hanggang isang araw, habang nag-check ako ng email para sa bookstore, may isang pumasok na email na hindi ko inaasahan. Galing kay Mama. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko iyon. Maikli lang ang email. Walang key Dear Grace o anumang formalidad. Napanood ko yung interview niyo ulit. Yung lumang interview. Isang kaibigan ang nag-send sa akin ng link. Sinabi niya, baka raw gusto kong makita kung gaano kasaya ang anak ko. Napahagulgol ako habang binabasa ko iyon. Si Rico, agad na lumapit sa akin, niyakap ako. Ipinakita ko sa kanya ang email. Naiyak din siya. Ang paghihilom, hindi lang para sa amin, kundi para na rin sa pamilya namin. Tumawag kami kay Mama. Sa wakas, sinagot na niya. Umiiyak siya, umiiyak kami. Nagkausap kami ng matagal. Nagkapatawaran. Nangako kaming uwi kami sa Pinas para dalawin siya. Faith and Destiny, gumagawa ka talaga ng paraan. Lumipas pa ang ilang taon. Ang The Wandering Quilt ay naging matagumpay. Nakapag-publish na rin ako ng sarili kong libro, isang koleksyon ng mga essay tungkol sa pag-ibig, pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Si Rico, masayang-masaya sa coffee shop niya at sa buhay namin. Isang gabi, habang nakaupo kami sa paborito naming spot sa may dalampasigan, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, hinawakan niya ang kamay ko. Naaalala mo pa ba yung one day na sinulat ko sa'yo noon, tanong niya. Ngumiti ako. Naman. Bakit? Ito na iyon, Grace. Ito na yung one day natin. Araw-araw. Tumingin ako sa kanya, sa mga mata niyang puno pa rin ang pagmamahal, yung pagmamahal na nagpatatag sa akin, yung pagmamahal na nagbigay sa akin ng pag-asa. Some love takes years. But the heart never forgets where it belongs. Waited for you. True love wins. Ang tadhana, minsan, mapaglaro, pero sa huli, laging alam kung saan dapat bumagsak ang mga puso. Ang bawal pero totoo naming pag-ibigan ay isang patunay na ang tunay na pagmamahal ay walang imposible. At sa tahimik na paglubog ng araw sa Malta, alam naming dalawa na ang aming kwento, kahit nagsimula sa bawal at puno ng sakit, ay nagtapos sa isang pag-ibig na panghabang buhay. Isang pag-ibig na kay tagal hinintay, pero sobrang worth it. Unang-una sa lahat, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Grace at Rico. Mula sa unang kabanata hanggang sa huling pahina, ang inyong suporta at pasensya ay sobrang na-appreciate ko. Ang bawat read, bawat reaction, at bawat sandaling inilaan ninyo para sa kanilang paglalakbay ay malaking bagay po para sa akin. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang bawat kabanata, para na rin akong naging bahagi ng buhay nila. Naramdaman ko ang kanilang kilig, ang kanilang takot, ang sakit ng paghihiwalay, at ang tamis ng pag-asa. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay, at hindi rin naging madali para sa akin na isulat ito, lalo na ang mga bahaging puno ng bigat at luha. Ngunit, naging isang napakagandang karanasan na ibahagi sa inyo ang kanilang bawal pero totoo na pag-ibig, ang kanilang mga pinagdaanang pagsubok,
at ang kanilang matamis na tagumpay. Nais kong iparating ang isang kwentong hindi lang basta tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol din sa paglago, pagpapatawad at paninindigan. Higit sa lahat, sana'y may naiwan itong aral at inspirasyon sa inyo. Na ang pag-ibig, gaano man kahirap o kakomplikado, ay laging may puwang kung ito'y totoo at ipinaglalaban. Na ang #Hana ay may sariling paraan para pagtagpuin ang mga pusong para sa isa't isa, kahit pa dumaan sa maraming pagsubok, at kahit pa sabihin ng mundong tibawal. Na ang #Pagmamahal na walang hanggan ay hindi lang basta salita, kundi isang pangakong pinaninindigan. At ang pagpapatawad sa sarili at sa iba ay isang mahalagang susi para sa tunay na #Paghihilom at kaligayahan. Huwag sana tayong matakot sumugal para sa mga bagay na alam nating magpapasaya sa atin, basta't wala tayong nasasaktang iba sa proseso. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mahiyang i-share ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, o kahit sa inyong social media. At syempre, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng inyong mga komento, saloobin, o kahit anong reaksyon. Ano ang paborito ninyong eksena? Sinong karakter ang tumatak sa inyo? Ano ang naramdaman ninyo pagkatapos basahin ang huling kabanata? Mahalaga sa akin ang bawat isa sa inyong mga feedback. Ito ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon para patuloy na lumikha. Muli, isang taos pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga kwento. Naway patuloy tayong maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig, pag-asa, at mga pangalawang pagkakataon. Dahil minsan, ang mga bagay na #waited for you ay talaga namang #worth it.